po kami mga kababayan. Brad Arnel, saan nga po ba tayo? Opo, Tutuloy? yung tinatanong po ni kapatid na Lydia, kagaya nga nun, ito ba nanatili ito? Kasi ito ipinahayag ito ng una. Ang sabi ng Diyos, kasi ang tanong nila maliwanag eh. Bukod dito, ano pa ang katangian ng Diyos na wala kay Kristo? Gumamit ng talata. Ito yung talatang ginamit nila. Ito yung Isaias nga, 44 at 8. Ang sabi, may Diyos baga liban sa akin? Oo, walang malaking bato. Ako'y walang nakikilalang iba. Yun ang sasagutin natin kapatid na Cesar eh. Yung malaking bato at saka walang nakikilalang iba. Nung una kasi ito ipinahayag, sa panahon ba ng ating Panginoon Kristo nang ipakilala yung anak? Opo. Kasi nung una ipinahayag ng Diyos nung una, walang ibang malaking bato. Opo. Ang Diyos lang yun ang Ama lang yun At wala siyang kilalang ibang Diyos. Oo, pero pagdating ng ating Panginoon Kristo, basahin nga natin kung tama itong tanong nila. Ako'y duda ko rito mali yung kanilang tanong. Inililigaw yung ating mga kababayan. Ang gagamitin natin kapatid na Cesar, kapatid na Ladi, yung paboritong talata. Tutal dati, paborito mo yung talatang ito, mas maganda basahin yung... Abay talaga, sa akin napaka-paborito. Ito lang alam kong talata nung araw. Kahit nakapikit ako nire-recite ko to Sige nga. Pero pagbibigyan natin ng kanilang hilig. Ito, basahin po natin sa Mateo 16:18. Ang pahayag po ganito. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ayun. Ngayon lang, Brad Arnel, naintindihan ko yung talatang yan eh. Kasi may kakambal yan eh. Alin po yun? Yung ikakambal nila yung kapartner niya, yung Roma 16:16. Ganun pala yun. Kapatid na Lydia, Opo. ito nga ang paborito nating talata nung araw Oo naman. dito sa talatang ito, maliwanag, meron tayong nabasang bato. At ang sabi ng ating Panginoong Jesus, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At alam naman natin, at tanggap naman natin, kahit nga dyan sa ating iglesyang kinaaniban dati, dyan sa mga kasama natin, tanggap naman ninyo na ang ating Panginoong Jesus ang tinutukoy na bato rito at hindi si Pedro, kapatid na Cesar. Totoo yan, Brad Arnel, kasi madalas nga basahin pa yung English version yan eh. Na ano po? Nakatanim din sa tuktok ko lagi yan eh, na lagi sinasabi ng tribuna, and I say unto you, thou art Peter, and upon this rock, I will build my church. Ang ganda ng lagi nila putol doon. Pero rock talaga yung sinasabi nilang pinagdidiinan doon. Malaking bato. Doon po kasi ako po kasi sa landscaping diyan sa bato, aware kami diyan eh. Kapag ka bato, stone at saka rock, may comparison yan eh. Pagka sinabi mong stone, maliit. Pagka sinabi mong rock, automatic malaki yan, Brother Arnel. Opo. Ay, tama-tama kapatid na Larry. Opo. Kasi ang ginamit doon sa Greek, ang ginamit doon ay Petra. Opo. Hindi ginamit yung Petros. Kasi yung Petros, stone yun eh. Pero yung Petra, malaking bato. Dahil sa makatwid, kapatid na Lydia, mali pala yung tanong na ito. Opo, mali pala. Na bukod dito, ano pa ang katangian ng Diyos na wala kay Kristo para patunayan nila na ang ating Panginoon Kristo'y tao, hindi kagaya ng Ama na Diyos, abay gumamit ng talata. Ang ginamit na talata, ito. Pero, magkamukha nga pala eh. Kung nung una, ang Ama, siya, walang nakikilalang malaking bato. Tama? Opo. Bakit? Hindi pa pinakikilala yung Wala anak pa si eh. Kristo. Opo. Pero nung ipakilala yung anak, ilan na ang bato, kapatid na Lydia? Abay, dalawa na. O, tingnan mo nga. Opo. Kaya nga, gusto ko lang din kasi gusto kong maibalik yung nalalaman ko dati noon na yung Matthew 16:18 na yan, talagang familiar yan sa atin. Pagkatapos yung bato na yon, ipupukol naman nila doon sa isang talata nga na natutunan ko rin yung Roma 16:16. Opo. Na mali pala yun, yung ganun na pagkakapaliwanag. Pero ako kasi, Brad Arnel, ayon kasi sa paniwanag nila, sa natatandaan ko, yung Mateo 16:18 na yan, hindi ang Diyos Ama ang tinutukoy na nagsasalita dyan eh. Inaano nila na si Kristo ang may sabi niyan. Opo. Ganun po ang ng doktrina niyan eh. Opo. Na ang may sabi doon sa Mateo 16:18, hindi bagat sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro. Opo. O si Kristo po yung tinutukoy nila na nagsasabi kay Pedro. Pero ang hindi nila lalaman na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito, di ibig sabihin parang tatlong Parang persona yung third person. nag-uusap doon. Yun ang hindi nila ipinapaliwanag sa atin. Dati, ano po? Kasi nga, Sis Judy, ang ini-stress nila doon, king.
Doon sa akin. Doon lagi ang concentration ng paliwanag o palabo nila doon. Itatayo ko ang aking iglesia. At kaya nga sinasabi ni Sis Lydia, ang susunod na tanong doon, ano ang pangalan ng kanino yung iglesia? Yun, Kay kay Kristo. Kristo yun. Kaya ano ang pangalan ng iglesia? Siyempre kay Kristo yun. Ano ang pangalan nun? 16. yun. Pero doon, katulad yan, ginagamit nila ngayon yung talata ng Isayas. Merong malaking bato na minimension doon. Merong Diyos na minimension doon. Kaya nga hindi ba mga kasama namin dyan dati? Napakasarap pag-aralan yan eh. Huwag kayong makontento doon sa ang alam lang ninyo, itatayo ko ang aking iglesia. Alamin ninyo, ginamit sa doktrina, malaking bato, walang ibang malaking bato, walang ibang Diyos. Sa panahon naman ng Panginoong Kristo, binanggit ngayon, merong bato, merong Diyos, merong Kristong pinakikilala. Napakasarap pag-aralan yan. Di ba, Brother Nel? Tama po yung kapatid na Cesar, kapatid na Ladi, kapatid na Larry. Doon nga natin hinihikayat ang ating mga kababayan. Hindi po tayo mag-i-stay doon sa anggulo lang na aking iglesia. Mas maganda maging malawak po yung ating pag-aaral. Kagaya nito, yung ginagamit nating talata, nandoon pala nakapaloob, iyon na mismo, hindi na tayo lilipat. Iyon na mismong talatang paborito natin, kagaya rin namin dati, na paborito ninyo, paborito rin namin dati. Iyon na mismo. Nung una, ang ating Panginoong Diyos o ang Ama, siya ay malaking bato. Wala siyang nakikilalang iba. Pero nang dumating ang ating Panginoong Hesus, ipinakilala rin po siyang bato. Ang katunayan nga po niyan, yung mababasa po natin sa Aklat ng Gawa, sa 4 at 10, patuloy hanggang 11. Ang sabi rito ay ganito, talastasin ninyong lahat at ng buong bayan ng Israel, na sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, sa 11, siya ang bato na itinakwil niyaong mga nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulok. Sa panahon po natin ngayon, nang ipakilala ang bugtong na anak ng Diyos, nang dumating ang kapanahunan at ipinakilala niya ang ating Panginoong Hesus, hindi na natiling isa ang bato. Ganon din naman, nung una, walang ibang Diyos. Bakit? Hindi pa kasi pinakikilala yung anak. Parang nung una, malaking bato, wala siyang nakikilalang iba. Pero nang dumating ang ating Panginoong Hesus, ang ating Panginoong Hesus ipinakilalang malaking bato. Ganon din naman na nung una, isa lang ang Diyos. O wala siyang nakikilalang iba. Pero nang dumating ang kapanahunan, ipinakilala niya ang kanyang bugtong na anak. Diyan po namin kayo inaanyayaan mga kababayan, nalawakan po natin ang ginagawang pagsusuri, kaya hinihikayat namin kayong palagi nang sumubaybay sa programang Ang Dating Daan ni kapatid na Eli Soriano. Kaya naman sa awa tulong ng Diyos, kami po ay mananatili at magtutumibay na mga X-Man! Dalangin namin lagi sa Diyos Ama, kayo'y makapiling sa tunay na iglesia. Loobin nawa sa awa at tulong niya, sa bayang banal tayo'y magkasama. Yan ang dalangin namin lagi sa tuwinga, pagkat mahal namin kayo